Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Bansa, ito ay 62% ng debt to GDP ratio. Of the more than 4 trillion borrowed under the Marcos administration, can we account where it largely went? And is a 62% debt to GDP ratio still within what can be considered healthy? Ito po ay ginamit sa mga growth-enhancing investments tulad ng infrastructure, education, agriculture, health, at social services. Ang naiutang daw po mga kareaksyon ng Pilipinas ay nagamit sa infrastructure. Anong infrastructure ang ginawa? Cleariling. Claire, anong infrastructure? Yung mga ghost projects? Yung mga nagigibang mga tulay? Yung mga nagigibang mga flood control? Ayun. Si Saldico nawawala na. O dinala daw dyan sa may Malacanang, sa may Aguada. Yung ba yung mga infrastructure project mo? Alam mo, Auntie Claire, tutuusin ha, magkano ba ang binabayad sa'yo ng amo mo at kaya mong, para sa akin ha, pagkakanulo na sa bayan ng ginagawa mo, Auntie Claire. So, para sa akin ha, pagkakanulo na sa bayan ng ginagawa mo. Alam mo, walang nangyari. Alam mo, walang mga infrastruktura. Puro korupsyon. Makikita po natin kung ano ang mga tinulong ng Pangulo at ng pamahalaan sa mga farmers natin. Yung mga farm to market na nawawala. Mga farmers, ngayon 8 pesos ang kilo ng palay. Yung ba ang tulong? Tapos kung hindi pa magkakaroon ng lindol doon sa Davao, kung hindi pa magkakaroon ng lindol doon sa Cebu, kung hindi pa magkakaroon ng sa kuna, hindi nila matitikman yung bulok na 20 pesos ng bigas na Di ba mga kareaksyon? Di ba? Sa bagay, si Auntie Claire, nagpapatawa yan, no? Nagpapatawa si Auntie Claire. Oo, nagpapatawa yan. Ako po, mga kareaksyon, mantakin po ninyo, ha? Magaling palang magpatawa si Auntie Claire. Mga infrastructure, ganun po kagaling magpatawa si Auntie Claire. Mga infrastructure daw. Ha? Nasaan yung mga infrastructure? Nasaan yung mga infrastructure na nawawala? Ang galing po mga kareaksyon ha. Naitulong ni Bongbong Marcos. Grabe po yan mga kareaksyon ha. Sige, tuloy natin mga kareaksyon ha. Tuloy po natin ang kanyang mga kasinungalingan. Ito po ang dakilang tagapagsinungaling ng Malacanang. Sa mga mangingisda po natin. Mangingisda? Binobomba ng China? Pati po itong pagpapataas din po ng mga ayuda at tulong sa ating mga kababayan. Yung ayuda na yan ang nakatarantado. Diyan talaga ang pinakamadaling magnakaw sa ayuda na yan. Diyan sa pinakamadaling mangurap sa ayuda na yan. Doon sa AKAP, AIX, Tupad, diyan pinakamadaling mangurap. Kita niyo po yan. Nakita namin. Kaya nagtatago na si Saldico, nakita namin, gago ka ba? Oy, Auntie Claire, gago ka ba? Malala na ba yun talaga yung pag-iisip na? Tanong lang. Mayroon ka bang sakit sa pag-iisip? Tanong lang. Sira na ba talaga ang kukote mo, Claire? Sira na ulo mo? Tanong lang. At
Ito po ayon sa ating DOF, Department of Finance, ay sustainable. Nasa sustainable level po tayo. At dahil po ang Sustainable level? 1.7 trillion ang nalugi ng Philippine stocks. Sustainable level yun? 58 na ang dollars? Wala nang mga investor na nagtitiwala dito sa Pilipinas except sa Davao. Pumupunta sila sa Davao. Pero dito sa Pilipinas, naku. Ibang bansa ba yung Davao? Ba't yung Davao pinupuntahan nila? 70% po ang international threshold for the debt to GDP ratio. So, nandun pa po tayo dahil sabi nyo nga po, nung nakaraang taon, nasa 60.2, kung di ako nagkakamali, 60.7%, pero ngayon mukhang tumaas ng konti. 62%. But still, nandun pa rin po tayo sa range. It's supposed to be below 70%. And can you tell us kung ano pong targets in the next 3 years of the administration? Kasi po, sa unang sona ng Pangulo, if I may... Pinutol na dun eh. Pinutol na eh. Mga ka-reaction. Grabe po talaga ang nangyayari dito sa ating bayan. Kaya hindi ako magtataka kung itong si Bongbong Marcos isang araw, naka-helicopter na rin, tinangay ng CIA. Hindi ako magtataka dyan. Alam po ba ninyo, napakahirap ng kalagayan ng mga pinklawan tsaka dilawang umaalingasaw na dati magnanakaw si Marcos. Pero ngayon, okay lang, meron silang presidente magnanakaw. Basta po lang si Sara Duterte ang umupo. Titiisin nila ang pagnanakaw. Okay lang ngayon, okay lang si Marcos. Wag lang si Sara. Diba? Kaya yung mga pinklawan, dilawan, kapag nagwelga sila, yung mga trillion peso march na yan, sinong pumupondo dyan sa trillion peso march na yan? Sinong pumupondo dyan? Paki-comment nga po sa comment section, sinong pumupondo sa kanila? Mga CIA ba mga pumupondo sa kanila? Hindi ko alam. Tanong lang yan. Yung mga trillion pesos march na yan, hindi naman anti-Bongbong Marcos yan eh. Sinasabi nila anti-corruption sila, pero okay lang si Bongbong Marcos ang nakaupo. Okay lang. Anong pinaglalaban ng mga pinklawan-dilawan kaya napakahirap po ngayon na maging pinklawan? Dahil ang pinklawan-dilawan ng mga putang inang yan, kumakain ng tae nila. Kumakain na suka nila. Mga putang ina kayo, mga pinklawan-dilawan kayo, kumakain kayo ng tae at suka ninyo. Ngayon, okay lang sa inyo si Bongbong Marcos ang nakaupo. Kahit alam nyo magnanakaw. Okay lang. Basta't wala si Sara Duterte, ganoon. Okay lang sa inyo. Dati ang sabi ninyo, magnanakaw, never again. Ngayon, mga punyeta kayo, kain suka kayo, kain tae pa kayo, nakakahiya kayo. Hindi talaga kayo mananalo sa mga Duterte kahit anong gawin ninyo. Kahit magpakamatay pa kayo, hindi kayo mananalo sa mga Duterte. Kasi wala kayong prinsipyo. Pera kayo, mukha kayong mga pera. Mukha kayong mga pera, nakakatawa kayo mga pinklawan-dilawan. Kunyari makabansa kayo, hindi makabayad. Puro mga mukha kayong mga pera. Kahit na manakawan na kayo ng mga trilyon dito sa ating bayan, lantaran ng pagnanakaw, trilyon, okay lang sa inyo si Romualdez. Okay lang sa inyo si Marcos. Di ba? Okay lang sa kanila. Sa mga pinklawan-dilawan, anong pinaglalaban ninyo yung trilyon pesos march sa kapunyataan na yan? Kaputang inang trilyon pesos march na yan. Pasensya na po kayo ha. Nagmumura ako ngayon. Yan ang mura ko kung nagmumura pa ako. Kaya lang hindi na ako nagmumura eh. Ganyan kung mumurahin ng mga pinklawan-dilawan na yan kung nagmumura pa ako. Pero hindi ko na nga sila mumurahin kasi masama ang magmura. Huwag po kayong magmura, masama yan. Ganun ko silang mumurahin kung nagmumura pa ako. Kaya lang hindi na nga ako nagmumura. Di ba mga ka-reaction? Nakakaawa yung mga pinklawan-dilawan na yan. Mga wala silang prinsipyo, wala na. Kaya hindi kayo mananalo sa eleksyon. Sinong kandidatong ilalaban ninyo kay Sara Duterte? Si Risa. Si Risa, yung inaalagaan ng mga CIA, ganon. Di ba mga ka-reaction? Di ba? Magigising din ang taong bayan. Yung trillion pesos march yung yan, wala nang pupunta dyan. Yung trillion pesos march na yan, malalaman ng taong bayan na kayo ay mga pakawala ni Bongbong Marcos. Pakawala ng mga CIA. Di ba mga ka-reaction? Huli na.
kontrolado na tayo ng mga CIA. Kontrolado ang mga pinklawan-dilawan na yan ng mga CIA. Grabe mga ka-reaction. Yuntakin mo yan, kontrolado tayo ng ibang bansa. Di ba? Nakakadiri yan. Para lamang hindi matanggal si Bongbong Marcos, nakipagkasundo ka ba sa demonyo? Kay Donald Trump, nakipagkasundo ka ba, Bongbong Marcos? Basta wag ka lang matanggal, aayaan mo lamunin tayo ng mga ibang bansa. Tangin lang yan. Yung mga trilyon peso, wag kayong pumunta dyan sa mga trilyon pesos march na yan. Mga ano yan, mga bulok ang mga prinsipyo ng mga yan. Noong panahon ng eleksyon, kain tayo yan, kain suka pa. Di ba mga reaksyon, nakakadiri kayo bilang mga Pilipino. Sobrang nakakadiri kayo. Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure, ha? Nung pinakahuli nung isang araw, di ba, na ginalita rin natin? Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala ng napakaraming tao. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya, noong nakarang administrasyon. Duterte. At binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay na yun. Out of character. Parang hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guardia at pinalabas. So paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Hindi ka tulad sa Senate. Palihim kasi. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganoon, walang patutsadahan na ganyan. So kung ito pala ay naka-live stream na, Son. Walang makapaglalabas ng maling impormasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Public, trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, Pagmumulan lang ng pagdududa yan gaya niyan. Paano natin masasabi sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulpo. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala rin para tayong kadibayan. Kwento sa kwento, tama ka. Dapat talaga open na open yan. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, magsasalita sila, almost all senators had insertions. Sabi ganun, nagkaroon ng negative na
connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na sa plenary kanya bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. Kasi ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga eh. Ayun na nga po, Kasi ang sir. tanong, bubusisiin ko yan. At kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Di ba mga ka-reaction? Yung sinasabi po natin yan, dahil nga dito sa ICI, hindi po natin alam, baka nagwala nga si Mark Villar, Dahil dito sa ginagawa po ng ICI na hindi nila pinapalabas ang investigasyon, hindi po tama yan mga ka-reaction. Kailangan malaman ng taong bayan kung anong ginagawa ng ICI, kung sinong pinagtatakpan. Kaya nga dito mga ka-reaction, nakita po natin hindi natin alam kung nagwala talaga si Mark Villar o hindi nagwala. Hindi po pinapalabas mga ka-reaction di ba? May isa pang problema. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So ang mga tao ay maghahanap talaga ng hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit naman, bakit mo sila sisisihin na maghahanap talaga yan? Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan, sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyaya na nakaharap Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po, naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po yung nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Mabigat po yun. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. Tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta ang buwis na kanilang... Mabigat po yun. Ba't di ka ako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag nagbayad ng buwis. Hindi, sumagot. Wala kang may sasagot. Wala po. Ikaw ka ako, DPWH. Wala rin po. Sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan, tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Ako na po nakikiusap sa inyo. Kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito. Usigin natin ang dapat na usigin. Maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Sa budget, ayaw ko kung nandun kayo, sa budget deliberation, meron din palang mga ghost projects sa DA, sa Department of Health, at saka DOH. Ang sinabi ko nga sa iyo, itong kwenta nating 1 trillion, na bali ito yung taba sa tao, DPWH lang. Ano ba yung kwenta ko? 30% ng ating kabangbayan na uuwi sa korupsyon. 30%, ikatlong bahagi. Kaya nga utang na tayo ng utang Nako. Isip-isipin mo. Next year, ano yung budget natin? 6.7 trillion. Magkano ang projected revenue? Nelson, ikaw ba magbabudget ka 6.7 trillion next year, 2026? Ang projected revenue mo 5 trillion. Kapos. Kulang ka ng 1 trillion. 1.7 trillion. Utang ka talaga. Ilan yun, di ba? Katakot-takot na utang.
Speaking of tungkol pala dyan, Nelson, kayo ng umaga kasi may nabalita tayo at ginamit natin yung balita tungkol doon sa pagdinig nung humaharap sa budget hearing ang DND na tinatanong ng Senador Sherwin Gatchalian na tungkol doon sa pondo na nilaan sa mga barracks. Yung TICAS. Program. Yes, naglabas po na pahayag ngayon ng AFP. Statement. Sabi niya, the Armed Forces of the Philippines strongly denies and condemns the malicious claims circulating online alleging the existence of 15 billion pesos military growth project from 2023 to 2025. These accusations are completely false, irresponsible, and clearly intended to discredit the AFP and its leadership. For the record, there are no ghost projects in the AFP. The AFP neither implements nor receives funds for infrastructure projects. All military facilities constructed under the Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad o TICAS program are funded and implemented by DPWH of Public Works and Highways o DPWH, while the AFP identifies and prioritizes project based on operational needs such as barracks, training facilities, and headquarters building. The funds are released directly to the DPWH, not to the AFP. The AFP merely serves as the end user of recipient of completed projects which are subject to DPWH procurement, engineering, and auditing processes. Yun daw po ang kanilang pahayag. Well, yan nga